gusto mo pa siya pero nahihirapan ka na. Yon. Karamihan ay ito din yung nararanasan ng iba sa ngayon. Yung nahihirapan ka na pero gustong gusto mo pa rin siya. Gusto mo siyang manumbalik sa'yo. Gusto mo siyang ibalik niya yung dating siya. Na gusto mo talagang magbago siya. So, ito ngayon mga utol, tatalakayin natin ito kasi marami-rami rin na humihingi ng advice na Kuya Kiko. Ano ba yung dapat kong gagawin? Kasi nahihirapan na ako sa partner ko. Pero still, mahal ko pa rin siya or gusto ko pa rin siya. So, actually mga utol, dito po nga natin ngayon masasabi na naglalaban ang iyong isipan at saka ang iyong nararamdaman or ang iyong puso. Kasi yung isipan mo is siya itong nakakita na kung ano yung meron sa partner mo na hindi maganda. So yung isipan mo is naguguluhan kasi iba yung bugso ng damdamin mo eh. Iba yung tinitibok. Hindi sila nagmamatch or hindi sila nagsasang-ayon. Magkaiba. So, ngayon sa isipan mo is parang, uy, teka lang, parang red flag yung taong ito So, parang ayaw ko sa kanya. Pero ngayon ito, yung puso mo is gustong gusto pa yung tao na ito. Dahil din sa dati na pinaranas niya sa'yo. Nasasarapan ka, nagugustuhan mo siya, dahil sa kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya. So, naniwala ngayon yung damdamin mo. That's why nahulog ka, na-fall ka. Pero ito ngayon utol, yung isipan natin ay kumukontra. Nakikita niya kasi na kung ano yung meron sa tao na ito, sa partner mo. So ngayon ang tanong, Kuya Kiko, ano ba or sino ba yung dapat nating susundin? Kailangan mong sundin utol kung sino yung nag-iisip. Dahil siya po ito na magdadala sa'yo sa kabutihan, which is yung isipan. Yung puso ba ay nag-iisip? Hindi, Kuya Kiko eh. So gano'n na nga. Kasi kung hahayaan natin yung puso natin, na kung tatanggalin natin yung ating isipan, ito po ulit-ulit kong sinasabi na yung puso natin ay mapagmahal. Puso yan eh, yan yung trabaho niya. Mamahalin niya lahat-lahat, kahit sino, kapag wala tayong isipan. So, again, babanggitin ko, kagaya sa mga binanggit ko dati is, pwede niyang mahalin kahit rapist, sinungaling, babaero, kahit ano-ano pa na ugali ng tao. So, mamahalin niya kasi hindi niya ito nakikita. Yung sa kanya lang is, mamahalin niya dahil ginusto mo rin. Pero kapag hindi mo kasi ginagamitan ng iyong isipan, ay gano'n na nga, mabubulagan ka. Hindi mo nakikita kung ano yung meron sa taong ito na minamahal mo or ginugusto mo. So that's why napaka-importante hanang halaga ng ating isipan. That's why binigyan tayo ng Diyos ng isipan. Dahil siya talaga itong uutos sa iyong damdamin na, oy, teka lang puso, yung minamahal mo is babaero. So masasaktan tayo dito. So kagaya nga neto, gusto mo pa siyang mahalin pero nahihirapan ka na dahil nananaig ang iyong damdamin. Gusto niya pa rin yung taong ito. So, kailangan mo talaga utol na ipairal ang iyong isipan. Na instead na mananaig yung gusto mo pa yung tao na ito, kailangan mong ipadaig yung iyong isipan na which is siya na itong nahihirapan. Nahihirapan din siyang pag-uutos sa pag-uutos ng iyong puso na, uy puso, tama na yan. Nasasaktan na tayo, nahihirapan na tayo. Kailangan na nating umatras. Kailangan na nating tumakbo. Kailangan na nating mapalayo sa taong ito. Yes, utol kasi naranasan ko na rin na sinusubukan ko talagang magstay sa tao. Dati ito na naghihintay ako ng pagbabago, na kagaya sa mga alaala namin dati na gusto ko nga maibalik yon, yung dating siya. Pero yung pala is once na mag-e-stay pa ako, kahit nahihirapan na ako utol, ay aksaya lang pala ito ng panahon. Walang magbabago, walang patutunguhan. So doon nagpasya na ako, nag-decide na ako na kailangan ko nang umatras. Kasi habang tumatagal is
marami na akong oras na sinayang, and then mas lalo pa akong nahihirapan ng nahihirapan. So sa mga panahon na yon na nagstay pa ako dahil gusto ko siya nga magbago, is nasayang lang. Napunta lang sa wala. Na doon ko na-realize na sana noon pa lang is tinapos ko na. Kasi ganun din naman yung kahahantungan eh. Dati gusto ko nang kumalas pero binigyan ko pa ng pagkakataon, ipinagpatuloy ko pa rin. Pero yun na nga, umabot pa ng 1 taon is ganun pa rin utol. Walang nagbago. So nag-aksaya lang talaga ako ng panahon. Ha? So again, kagaya nito, sa mga nahihirapan dyan, yes, pairalin nyo po ang inyong isipan. Huwag puro damdamin dahil hindi po yan nag-iisip. So, kung ano man yung binubugso ng damdamin ninyo, kailangan nyo itong pigilan. Dahil, kung yan at yan po yung susundin ninyo, is mas lalo lang kayong ipapahamak niyan. Lalong-lalo na kapag hindi talaga ninyo ginagamitan ng pag-iisip. So, isipan talaga ang pagganahin utol. Dahil dyan ka or siya itong magdadala sa'yo. Sa kabutihan at saka mas lalo kang liligaya. Tuturuan niya yung puso mo. So, walang ibang gagawin yung puso mo kundi makinig dapat. Uy, teka lang, nasasaktan ka na, nahihirapan ka na. Atras tayo. Yes. So, takip puso po. Takip damdamin. Na bahala na, okay, aatras tayo, sige, bahala na. Pero again, ito, trust me, pagkalipas ng 1 buwan, 2 buwan, kapag tinutulungan mo rin ang iyong sarili, na kailangan mo siyang kakalimutan, ay talagang giginhawa din yung buhay mo. Maging masarap din ang iyong paghinga. Na makawala ka sa stress. Yes, na ito lang pala yung tanging solusyon. Na marirealize mo balang araw na sana nga, oo, tama, na dapat noon ko pa ito ginawa. Kasi ngayon huli na naging masaya lang din pala ako. Kung talagang tinuluyan ko siya dati pa. Yes, kung sana ginawa ko na yung dati pa, ay talagang naging masaya na sana ako noon pa. Yes. So ganun po yun mga utol. Kailangan nyo lang talagang maging matatag. Kayang-kaya mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo, sa kakayahan ng iyong isipan. Okay? So yun po mga utol lang. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang bait. Hanggang dito na lamang kung nakaya.